on drugs. No. Basta wag mo naman Naku po, Auntie Claire. Na minsan kasi ginagamit ng iba, panakot. Yung iba. At tapos, alam mo yun, may listahan. Tapos wala naman akong kasalanan. Tapos para manakot, lalagay yung pangalan mo sa drugs list. Eh, wag naman Inabuso ganun. nga yung ilan. Hirap din kasing Oo. maging perpekto. No? Mahirap maging perpekto ang isang presidente kasi kahit sa tingin niya tama yung ginawa niya, pero syempre may mga oposisyon, iisipin mali yung ginawa mo. Oo. Di ba? May mga ganun. Tapos mabobloat na. Oo. Bloated na yung issues. Sabi ni Tal Atag. Akin ng partner, siguro kung napatay, tapos talagang nanlaban. Yun naman sabi nila. Totoo nanlaban. At talagang mga dealer sila. Hindi lang user partner, Oo. dealer. Dealer. At million partner, alang kinikita, mayaman. Tapos lumaban, partner, they deserve Naku po, Auntie na Claire, mawala ha? sa mundo. Correct. Kung lumaban Oo. iba naman po yung suko na ako. Yung talagang Kung pakapalan ho talaga ng pagmumuka, mga ka-update, isa na rin ho yan, dyan, si Auntie Claire Castro, ha. Mantagin po ninyo, ha, meron ho siyang video, ipapagita ho natin dito, yung mga kapanahunan ni FPRRD na, di ba, mga ka-update, usong-uso pa yung EJK noon, yung war on drugs, yung ipinatupad ng ating Pangulong Duterte. Yun, mga ka-update, yung video lumantad, lumulutang ho yung video ni Auntie Claire Castro ngayon, na nung hindi pa siya taga-punas ng wet packs ni Marcos Jr., number one supporter din ho niya pala, ha? Number one supporter din ho siya dito kay FPRRD. Dito kasi sa video, mga kapdi, sinabi niya na okay lang yung war on drugs. Okay lang daw ho sa kanya yan. Kahit na meron pa nasasawi, lalo na kung mga veterano naman daw, kumikita ng milyon-milyon at gumagamit literal na tulak. Aprobado naman daw ho pala kay Auntie Claire Castro yung pinatupad ni FPRRD. Ngayon, mga kapatid, nakita naman ho natin, konting galaw nga lang ni BP Sara, konting galaw lang ng mga Duterte, meron ho agad siyang sinasabi o kaya agad ho siyang may buwelta dito. Hindi lang yan si Auntie Claire Castro ang ating pag-uusapan kasi basahin na lang ho natin, mga kapatid, para mas malinawan ho tayo. Mga kaanak ng EJK victim, babiyahe ngayong linggo, padahig. Ibig sabihin, mga kapatid, desisyon, ha, literal na pinaghandaan ho talaga nila yung paglilitis dito kay FPRRD kasi malapit na ho yung ganapin. Kung hindi ho tayo nagkakamali, mga kapatid, February 25, magsisimula na ho yung paglitis kay FPRRD. Dito, magsisipunta na raw ho yung mga, alam niyo na yung mga pamilya ng mga gumagamit ng mga white powder. Ayan, pupunta daw ng dahig kasi nga, mga kapatid, sinampal na ho ng maleta. Kaya, mga kapatid, sabay-sabay ho tayo magkomento, mag-react dito kay Miss Maharlika kung saan sumabog ho siya na literal na tanim ebidensya. Ito nga ho topic natin ngayon. Kaya, mga kapatid, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na yan. Rekta na ho tayo. Pakinggan na ho natin lahat ng mga pasabog, expose ni Miss Maharlika. Kaya, mga update, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Na yan, kung sino ang gagastos. Paid nga eh. 'Di ba? Paid. Sino magbabayad sa kanila? Di sila. Ang gobyernong bangag. 'Di ba? Kung napapansin ninyo ngayon, yung mga galit na galit sa Marcos bangag. Sorry, mahina na yung boses ko kasi nasa public ako. Hindi ako pwede magbigay todo. So, kung napapansin nyo, di ba, kita nyo yan, itong mga dating galit na galit kay, marami ba yung camera ko? Teka lang, punasan natin kung marami yung camera ko. Okay. Ayan, malinaw na ba? Okay. Nagsanib pwersa natin mo si Cobeta, si Pokwang, nagalit dati sa mga Marcos, ng mga NPA. Nagsanib pwersa na sila. Alam nyo kung bakit? Kasi, hindi nila talaga kayang tumbahin ng mga Duterte. Hindi nila kayang tumbahin when it comes to a public service, when it comes to yung pagmamahal ng taong bayan, not because dahil sa pangalan nila, kundi yung mga ginagawa nila as public servants. 'Di ba? So ngayon, mga kababayan, kain suka yung mga pinklawan, sabi ni Palangga. Yeah. Kain suka talaga yan. Okay, so yeah, dahil lang. Ididiin talaga nila si Pangulong Duterte. Expected na yan kasi the purpose nga, kaya nga nila kinidnap, diba? Kasi nga, ang ICC, of the mga personnel ng ICC, diba, yung expose sa inyo noong 2023, doon pa tumira
sa sa property ni Zaldi at yung antaw dito yung command mismo ni Tambaloslos. Kaya nga inantay natin si Zaldi ko na mag-expose siya lahat-lahat, itodo niya na ng bonggang-bongga. Zaldi, kung naririnig mo ko, itodo mo na ng bonggang-bongga kasi gugurgurin ka rin naman ng mga bangag. 'Di ba? Might as well itodo mo na. Lahat ng ebidensya ilabas mo na dahil may alam ka syempre, 'di ba? Sinabi naman niya yan eh. Okay, lahat ng mga in-expose niya. So, ngayon, okay, binabayaran talaga. Oo, paano naman paano dadalhin ba nila doon sa ICC? Sino magpo-provide yung pagpapassport nila? Siyempre, gobyerno ang gagastos niyan. Pag-asikaso pa lang ng mga documents nila and everything. Siyempre ang gobyerno kasi alam mo dapat talagang susugin yan ng depensa. Yung sino ang gumastos sa passport, tickets and everything kasi pwedeng gamitin grounds yan. I believe pwedeng gamitin yung grounds yan laban sa nagpo-prosecute kay Pangulong Duterte kung bakit itong mga witness na ito, mga paid witness na ito, saan sila kumukuha ng panggastos nila para to fight against PRRD, 'di ba? Na mag-witness. Kumbaga may influence, mayroong perang involved dito. At alam na 'yan ng mga magagaling na abogado, kahit mga abogado ni PRRD sa Pilipinas. Na dapat 'yan ay tinututukan din nila. I believe magagaling naman yung abogado ni PRRD yung ibang mga abogado ni PRRD sa Pilipinas. But I will see kung paano ididepensa yung grupo ni Hoffman dahil nakita naman natin yung napalpak talaga in the past dun sa interim release, sobrang palpak, pinaasa tayo pero luhan pa rin tayo, di ba? Nagsabi, like parang ina-assure na bibigyan ng interim release ang PRRD, ganyan. So ngayon, confirmation of charges na ako, sabi ko nga sa inyo noon, hindi ako negative or pessimistic pero alam ko kasi na talagang ang gobyerno ni Bangag ay gumasos dyan para sa mga tiwaling ICC officials na pumunta sa Pilipinas kasi pinakita ko sa inyo ang mga passports nila at yung travel nila, pinakita ko na yun sa inyo lahat ka ginawa ko na kaya kapalit na yan is death threat, diba? Gusto kong gurgurin ng mga jutang chinimes. So, let's hope and pray na what can we do? 'Di ba? Mag-pray na magpilipit ang mga bibig ng mga putang ina doon sa ICC at makikita natin na talagang harap-harapan yung kasinungalingan. Kasi for sure nagpa-practice na yan sila. Kino-coach na yan sila. Matagal yan sila. Baka taon na nga sila kino-coach ng ni Conti or dyan sa Pilipinas. Diyan magaling ang mga bangag at mga dilawan sa pagko-coach, drama-drama. Kaya nagsasanib puwerta sila. Di ba? Nagsasanib puwerta sila. Ko-coach nila yan, parang parang nag-aaral sila, parang eskwelahan. School of Paid Witnesses. Baka pwede sila magpatayo ng ganyan. School of Paid Witnesses. Ito si witness 1, witness 2, 3, 4. Itong gagawin mo, itong drama mo, itong ganyan, itong script mo. Pero you know what? Ito lang ang masasabi ko. Kahit na nag-review pa sila for 1 year, di ba? Maybe 2 years. Kahit i-master pa nila yan, mga tanga yung kinuha nilang paid witness Mga kulang sa utak. Ang iba dun, nagpupulburon. Kahit ano pang preparation nila. Okay? Kahit ano pang preparation nila, kahit parang nag-aaral ng, like, kolehiyo or high school, nag-take down notes sila every day, kunyari, na ito sasabihin mo laban kay Duterte, ito, ganito, na witness mo, yan, lalabas at lalabas pa rin yun kung nagsisinungaling sila or hindi. Diba? Ako, tingin ko pa lang, galaw pa lang ng tao, alam ko na kung nagsisinungaling Alam ko na kung nagto-talk shit siya or what Kumbaga, titignan pa lang kita, alam ko na karakas mo. 'Di ba? How much more dito? Dito sa ni
sa confirmation of charges na marami tayo, hindi lang ako. Marami tayong makakarinig. Tingin pa lang natin sa paid witness na to, alam na natin kung nag-practice siya, kulang siya sa practice. You know what I mean? Huwag tayo. Hindi naman tayo tanga. 'Di ba? Na kahit magbayad sila, pag-aralin nila ng bonggang-bongga yung mga bayaran nila, alam natin yun. Yun nga lang, nakakalungkot. Dahil, hawak pa rin nila si PRRD. And I believe, ito bagong inilabas nito ng mga animal na ito, na panibagong co-perpetrators daw ni PRRD na hindi naman bago yan, si Senator Bato, Senator Bongo, si Danao, si Cascolan, si Albayalde, Geran, sino pa to? La Peña, Aguirre, ganyan-ganyan. You have to do something. Kasi, sa totoo lang, nahihinaan ako doon sa mga, yung hindi man lahat, in-appoint or mga cabinet secretaries in the past ni PRRD. Kasi, parang kulang yung lumalaban para kay PRRD. Parang kulang. Ang mga dilawan, bangagan, magaling sila magbayad ng trolls, magaling sila mag-fabricate ng stories, magtanim ng ebidensya. Ang galing-galing nila doon, pero na-obvious natin. Ang napapansin ko lang dito, ngayon may mga bagong pangalan na naman, hindi sila, ano tawag dyan? Yung hardcore, I think that's the right word. Hardcore, para ipagtanggol ang PRRD. Kasi nakikita lang natin na nagtatanggol kay PRRD, wala nandiyan yung vloggers. Okay, nandiyan kayo mga OFW. Diba? So, pero yung mga nakinabang, in-appoint ni PRRD noon, para silang nagtatago. And now, here you are. There you are. Napangalanan na kayo. I don't know kung anong gagawin ninyo. Nahinaan lang ako. Kasi nakakaawa yung PRRD doon. Na parang, sino ba yung nagkukumahog na nagsusuporta kay PRRD? Hindi ba OFW? Sino mga nagtsatsaga? Okay, na nagsasalita about kay PRRD? Hindi ba mga OFW like dito sa Austria? Okay? Na-miss ko lang yung Linz event, pero Croatia, Austria, di ba? Dito sa Europa, sa Netherlands, o kung saan pa man, sa UK, sila June, nandun si June ngayon, June Digamon. Ito yung mga tao na walang hinihinging kapalit. Ito yung mga OFW na wala namang mapapala. Pero yung support nila kay PRRD, yung bosses nila, tayo na wala naman tayong hinihinging kapalit sa ating pag-voice out kay PRRD. Tayo pa yung very visible, like you, Jan Jones sa UK. Sabi ni June, the stars have aligned for VP despite sa paninira. Dininig ang wish ni Cara, kaya sabay-sabay si Bangag at Tambi na i-welcome ng mga bulate. And good thing Yusek Adrian Vermesen ay kumanta na rin. Tumanta na ba siya? Hindi ko pa narinig kasi, busy kami. Grabe ang eksena namin dito sa Europa. June, so hindi ko alam yan. Maybe later basahin ko yan. Ang sa akin lang, mga kababayan, sana itong mga naging kakampi ni Pangulong Duterte, manindigan sila. It's sad lang kasi iilan lang ang mga mukha or pangalan ang nakikita natin naninindigan para kay PRRD. Parang after nangyari kay PRRD, I don't know if they're doing something behind the scenes, no? Pero wala naman. So, it's so sad. Dahil nagsama-sama na yung mga ulol, Dilawan, Pinklawan, NPA, Bangagan. Then, although si Inday Sara ay talagang patuloy lang naman ang kanyang not really pakikipaglaban eh. She's just doing her job, di ba? Si Inday Sara, sa kabila ng pagtatanim ng mga kwento sa kanya, na ayaw tigilan yung confidential fund na yan, di ba? Para gamitin sa impeachment niya. Tapos pagdating kay Bangag, di ba? Itong si Clarissa Taratara, parang huwag pakialaman yung confidential fund ni Bangag kasi confidential fund nga. So parang pag sa kanila,
talk about confidential funds, di ba nga, hindi natin pwede pag-usapan kasi confidential fund. Pero si Sara, kailangan lagyan ng lahat ng butas, lahat ng pwede nilang gawa ng kwento. Kasi si Sara, kasi gusto nilang pabagsakin si Sara. Which is hindi naman mangyayari yon. And also, pinupush nila itong anti-dynasty bill. Di ba? Na gusto nilang maisabatas yan para hindi na makatakbo. Paano? Para mapilay na mga Duterte exclusive. Dapat ang ginawa nila dyan ay si spokes, tawagan mo, tumatawag siya. So ngayon, ang tawag dito, so ang ginawa nila dyan, anti-Duterte, di ba? Dynasty bill. Lagyan nyo na ng Duterte kasi exclusive lang yan for PRRD. I mean, for Duterte na ayaw nilang tumakbo sa mga Dali lang. Hindi. Maya na. So, yan ngayon. Grabe, no? Kasi negative 27, si Bangag, sabi mo, to the lowest level. Sa kabila ng mga optics nila, bayad ang kanilang mga vloggers, ang kanilang, lahat halos bayad. Di halos talagang bayad. Masyado yata ako maingay dito, girls. Sandali lang. Okay, ano masabi ko dito? Siguro tuloy natin mamaya yung vlog natin. Ba't ganun pa man? Mag-ingat kayo. Ngayon, kinasuhan, no, si Jason sa at saka si Ka Eric. Kinasuhan na naman sila for what? Cyber libel. Dahil daw sa pagpapakalat nila ng ayan, ang NBI nagsampa ng cyber libel charges laban kay Jason sa at kay Ka Eric dahil doon sa paglabas ng ng medical report ni Bangag. Okay, remember that? Mag-ingat din kasi yung mga vloggers kasi kahit ako pinapadalhan nun, hindi ko pinotion. Although alam natin na pwede na physically, kung ako mag-a-assess kay Bangag, physically, isang bulati na lang tutumba na yan. Pero mag-ingat talaga kayo sa mga documents na pinifeed sa inyo. Even videos, nangyari na yan sa amin ni Sas in the past. Pinifeedan kami ng video pareho. So nagiging maingat ako sa pagpo-post ng mga tanim ebidensya. Gawa ni Lisa Tanasyan. Yung i-feed mo yan kay Maharlika, i-feed mo yan kay ganito. Pag pinost mo, yari ka. Di ba? Magaling ang Marcos Bangag, administration. So yan ang ingatan ninyo. Huwag kayong masyadong emotional. You can talk about it. Di ba? Kung unsure kayo, kaya ako pinag-usapan ko yun eh. Yung tungkol dun sa documents na yun, pero hindi ko kasi pinotion. Kasi, ang gagawin nila, ako naniniwala ako na yung diagnosis niya is close to that. But, syempre, kung yung document na yon mayroong binago doon or what, so lalabas yun na hindi siya accurate or fake siya or whatever. Tinatanim nila yon. So by this time, sana natututo na tayo dito sa mga bangag na ito. They're really good at that para kasuhan tayo. Okay? Pero syempre, I hope, malusutan yan ni Jason sa at ni Ka Eric, Kasi ako nga, ilang kaso ba? May kung ano-ano pa pinagagawa nila dyan sa Pilipinas. Diba? Grabe ang pasabog ni Yusek Adrian. Nagko-corroborate ang mga pasabog ni Saldi sa Revelation. I have to watch that pala. Hindi ko alam kasi hindi ako nag-check naman ako ng news pero hindi ko nabasa yan, Tiga-tigan nga natin. Ano ba yung mga recent na yan? Okay, droga. Ano ba to? May interview ba siya, Palangga? Okay, mga astrology. Malawak ang investigasyon sa paggurgur sa ex-beauty queen. Okay, yan ang mga palasyo hinamon si Bato na harapin ng ICC kung hindi guilty. Okay. Kapala ng iba pang akusado sa war on drugs matutulad kay ex-PRR. Oh my God, tignan mo. Ano sabi ng mga bangag? Kapalaran ng iba pang akusado daw matutulad kay Pangulong Duterte kasi nag-donate na yan si Bangag doon sa ICC. Marami na silang pinalamon, marami na silang binayaran. Expose ko yan sa inyo sa 2023. Kaya nga, di ba, ulit-ulitin ko uli. Okay? Kaya ako noon, gigil ako sa mga
mga inappoint ni Pangulong Duterte na nagpa elbow to elbow kay Bangag, nung pumunta pa sa Malacanang, ng drama-drama. Kumbaga, hindi nyo alam. Kumbaga, yung karakas nila, pinagsak na si PRRD, tapos, may mga ganun ka pang pa plastic-plastic kay Bangag. Hindi kayo sasantuhin yan. Kaya ilabas nyo na kung anong dapat yung ilabas at gawin nyo ang mga dapat yung gawin para, matuluyan na yung hayop na bangag na yan. Ilabas nyo na lahat ng mga ebidensya and everything ng... Girl, tawagan mga Facebook sa matawag. Sabi mo, andito tayo sa coffee shop. Babalik na, pauwi na tayo. Nag-aantay lang tayo ng panahon. So, inaantay na kami ni Spokes. Buti tigilan lang si Manong Chavit sa pag-lead niya ng rally, sabi ni Marcel. Hindi, nag-usap kami ni Manong, inaano din siya eh. Tinitira din siya ng bangag. So, kailangan kami kaso para guluhin lang yung buhay niya. After tulungan, no, ni... Okay. Dali lang palanggaan. Andiyan na. Tama. Papuwi na tayo. Dalang bilyar, walang hiya talaga. Mga ilang minutes tayo, 21 minutes na. We'll be there, mga 20-25 minutes. 20-25 minutes will be there, kamo. Anyway, syempre, kinukulita kami ni Spokes, dahil lamiyada na naman kami. Anong... Mga ano pa to, mga 30 minutes siguro. Bakit? Saan sabi niya? Live daw kasi siya. Di mag-live na lang muna siya. Mag-live ka, Magla-live ka na lang muna. Naka-live din ako. Kamo saing daw ba siya? magsasaing? Ano kamo ulam? Ano daw ulam? Okay, go. Saing ka mo siya para kakain na tayo pagbalik. Alright, kasi mga palangga, galing nga kami sa Prague, nag-train lang kami. Uy, by the way, maiba ako, no? Mas komportable yung train kaysa sa bus. Tapos na-realize ko na pag nag-travel, pagbalik namin ng Europa, siguro we'll stay 2 months, no? Tapos, mahaba na siguro yan, 1 month. Tapos, mag-train lang kami at ikutin namin ang buong Europa kasi kulang pa rin yung time namin. Anyway, so, yeah, I think, panoorin ko muna yung hindi ako makakomment kasi hindi ko pa Adrian Bersamin na yan. Yan ang isa sa una kong pinangalanan sa inyo na kumikickback ng pera sa Kaban ng Bayan. Kahit balikan niyo yung vlog ko in 2023, pero ako na lang maghahanap dahil sa dami ng vlog ko, hindi ko na mahanap. But ganun pa man, we're going and Spokes Sari is waiting for us. Magluto daw siya ng longganisa. Okay lang daw? Okay. Mga 20 minutes na naman nagla-live yun eh. So we're like 20 minutes away. Diba? Magkababayan si Manong at sabi ni Marzel, no, tama ba sabihin ko yan? No, hindi ko pala pwede sabihin yun, baka maboljak ako ni Manong. Kasi may mga pinag-usapan kami na, ayun, tungkol kay Amy. Hindi naman masyado. Kasi parang nasabi yun na sa interview niya yun. Yung tungkol sa pag-amin ni Amy na bangag yung kanyang kapatid na si Marcos Jr. Oh, si Sela V ng Belgium. How are you na po? Yumi, kailan tayo magkikita? Kailan ko masisilayan ng iyong Alindo girl? Okay, next time ikaw nakasama ko sa travel, ha? Mukhang masarap kang mag-emote. Ay, nako. From Kuwait, si Jenaline Castro. Ay, si Joan Pantoja. Ayan. Anyway, mga palangga. Okay, si Glow Up. Yes. Okay naman yung pagkikita namin ni Manong Chavit. But hanggang ngayon, I feel so special. Kasi rin nag-route ba naman ang manong ninyo, di ba? Yes, nagre-route para sa alindog ni Maharlika. At bonggang-bongga mga eksena namin. Marami kami napag-usapan about sa buhay-buhay at about sa politika. I hope, and very positive siyang tao, which is nakakatuwa. Very positive. At sa age niya, sabi ko nga, sa age niya, ano pa bang hihingi ng isang Chavit Singson, ano?
Sabi ni Kato, bagay daw yung Claire Singson. Niloloko ko nga eh. Alam mo, nakakatawa siya. Kwento ko lang, saglit lang. Manong bukas, sabi ko nung trending na tayo. Marley ka, kabit ni Chabit. O, di ba, tawa lang siya ng tawa. Ganun, natuwanin na natin. Sabi ko, loko-loko. I mean, nagjo-joke lang. Pero kaya sabi ko, alam mo, no wonder, Manong, maraming nabibighani sa alindog mo. Kasi you're cool, ganyan-ganyan. But, syempre, I'm just grateful and honored to meet him, di ba?